kababayan, bago tayo nag-off, research tayo, nagbasa-basa tayo, no? Ngayon, ito nga sinasabi ni Matibag na irregularities daw sa 2019 SEA Games. Sabi dito, tinutukan na ng NBI, gumawa na ng task force. Ang NBI, ang umano'y irregularidad sa mga pondo para sa isang sports complex sa New Clark City sa Tarlac na ginamit noong 2019 South Sea Games. Diba? During that time, ang sabi dito, ayon kay NBI Director Matibag, nakarating na sa kanilang impormasyon na may bilyon-bilyong pisong pondo na may kaugnayan sa proyekto na hindi umano na-liquidate. Lumitaw din sa aligasyon na nakatanggap ng humigit kumulang 10 bilyong bayad ang isang pribadong kumpanya nang wala ng umanong bidding sa pamamagitan ng congressional insertions. Hiwala ito sa kontrobersyal na kuldron na muli ring umanong sisilipin. Now, okay? So alam na natin na ito'y papunta kay Alan Cayetano. Pero sinearch natin, mga kababayan, balinalikan natin ang balita ng nakaraan. Ano ba yung timeline nitong issue sa SEA Games? So, noong 2019 SEA Games sa New Clark City, okay, 2017 to 2018, inaprobahan ng Basis Conversion and Development Authority ang joint venture agreement or GVA sa Malaysian firm na MTD Capital Berhad para sa pagpapaunlad ng New Clark City Phase 1A. Dito, noong time na yon, sino ang BCDA President at CEO? Si Vince Dizon, na DPWH Secretary na ngayon na itinilaga ni Bangag. Yan ang imbestigahan. Dahil ayon sa mga luwas na balita, yan ang kumita, pati yung Greg Garcia, na operator na nasa likod ni Lisa Tanas at ni Bangag. Yan, dalawang yan. It's good to investigate. Pero for sure, yung mga kalyado nila, hindi nila yan iimbestigahan. Right? Then, ano sinasabi dito? In just 18 months, okay, itinayo yung Athletic Stadium, Aquatic Center at Athletes Village sa New Clark City bilang what? Pagpaghahanda o pagpe-prepare sa pag-host ng Pilipinas ng 30th Southeast Asian Games. Ayon sa BCDA, yung project na pinondohan with joint venture partner, alright? Ang sinasabi dito, hindi daw muna nag-release ng pondo ang government during sa construction. Okay? According to Vince Dizon, during that time. Okay? So alam niyo naman, naging kontrobersya talaga itong issue na ito during the SEA Games dahil daw sa isang kaldero lamang o cauldron, 50 to 55 million ang ginastos dito ng gobyerno. Alright? So, question, di ba, nagkaroon din ng sa Senate ito. May, I think si Drelon nag-comment dito. Ngayon, mga kababayan, ang question natin dito, na kanina, nabanggit ni Senator Alan Cayetano, bago nag-start, bago sila nag-caucus, o nag-break, nakaano pa rin ba sila ngayon? Bumalik na ba sila? Anyway, na sinasabi niya, okay, open tayo sa investigation. Walang problema, pero wag niyang intimidate yung senator judge. Alright? Tulad nila, na dahil si Matibag ay isa sa mga witness ng prosecution, okay, hindi makarating kasi meron daw engagement sa yung lugar yung engagement niya. But anyway, ngayon, nagsalta siya dito na, okay, ito, imbestigahan natin dahil during that time, parang ni Alan Cayetano, ng DFA, di ba? So, imbestigahan nyo. Yun ang sabi ni Alan Cayetano. And now, based dito sa mga nakaraang balita na ang nasasangkot dito ay si Vince Dizon, okay? And even yung Greg Garcia. Okay? Ano sinasabi dito, mga palangga? Okay, wait a second. Ano ang sinasabi dito? Okay, here we go. Alright, basahin ko lang yung article. Alright, sabi dito,
the master builder, okay, Dizon's primary responsibility was the fast-track development of New Clark in Capas, Tarlac. So the master builder is si Vince Dizon, na tao na ngayon ni Bangag, na dati ay nasa puring-puri si Pangulong Duterte. Mamaya magpe-play tayo ng video. Alright, ang sinasabi dito sa article, because the Philippines needed world-class venues, Dizon and the BCDA pushed a Malaysian firm, which is the MTD Capital, Berhad, to build a brand new athletic stadium na yun, binanggit natin kanina. The hub of the games, okay, I think, ano natin yan. And there's another thing. Okay. Alright. The legal fallout, because the construction was rushed to meet the SEA Games deadline, the procurement method skipped standard timelines. In 2020, Dizon and several other officials faced severe scrutiny alongside graft and malversation complaints from anti-corruption groups. The allegations claimed the joint venture deal bypassed standard public bidding and lacked proper initial budget appropriations, according to Inquirer. So, imbestigahan nila to. Ang imbestigahan nila, yun ngayon ang inappoint ni Bangag. Then, Greg Garcia, okay, the third, according to the article, played a dual role behind the scenes of the 2019 SEA Games, heavily connecting the event's venue infrastructure with its creative opening ceremonies. Ano yung primary position siya? BCDA chairman siya, working directly alongside Vince Dizon. Okay, Garcia served as the chairman of the board of the Basis Conversion and Development Authority, or BCDA. In this role, he was part of the leadership responsible for fast-tracking the building of the New York Clark City Complex. Alright? So ngayon, mga kababayan, sa article, the particular government official who was directly in charge of handling 2019 SEA Games was Alan Peter Cayetano. Throughout the entire preparation, the execution of the Games, he transitioned through a couple of major government roles. He began laying the groundwork for the Games while serving as the Secretary of Foreign Affairs. Okay, question is, sabi ni Alan Cayetano, he's willing to be investigated. Pero tignan mo, sinabi niya rin na ang mga nasa likod nung time na yon ay ang nakaupo na kay Bangag. 'Di ba? Pero definitely, ang pupuruhan dito, si Alan Cayetano, ipapalalagpasin at hindi iimbestigahan yang si Dizon sa DPWH at itong si Greg Garcia. Kasi kung gusto yung imbestigahan ni Matibag, for sure nabasa niya na nasulsul kung talagang honest to goodness investigation, nakalagay na ang pangalan ni Greg Garcia dyan at nitong ni Vince Dizon. Pero bakit si Alan Cayetano lang ang pinuporterya? Kasi nga, gusto na lang ikukulong yan sa susunod para wala na ang kalaban sa impeachment. Sabi ko nga kanina, imbis nang imbestigahan ang flood control project na ninakaw ng mga bangag, eto yung gusto nilang imbestigahan. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, yes, magpa-fabricate ng story, kunyari, mag-iimbestiga, magagastos naman ng pera ng bayan sa mga task force na yan. Alright? Kasi nga, mga palangga, ito yung sinasabi natin na O-Plan, eliminate the enemies. O-Plan, horos nila. 2023 pa natin sinasabi ito, uubusin nila ang mga naninindigan. Uubusin nila ang mga makikita natin na pwedeng kaalyado ni Inday Sara. Uubusin nila yung mga lumalaban sa maletagang. Yan ang katotohanan, mga kababayan, paulit-ulit, everyday. Ito ang gagawin ng Marcos Jr. Gurgurin kayo lahat. Ulit-ulitin ko yan. Gugurgurin kayo, ikukulong kayo, katulad ni Senator Marcoleta, ni Pangulong Duterte, Inday Sara, na ginagawang legal
ang kanilang illegal na gawain. Lahat kayo, pwede kayong gurgurin ng mga nananaksak na lang dyan anytime, katulad ng pinakita natin. Wala na kayong kaligtasan, wala na kayong peace of mind. Dahil ang krimen, kaliwat kanan, uubusin lahat kayo na mga naninindigan. Yes, Attorney Baligod, ayan, may warrant of arrest. Lahat hinahanapan ng butas. So kaya sana maging matkatotohanan yung mga Muslim brothers and sisters namin na kayo talaga yung dapat naninindigan. Dahil kayo ang unang lahi na isinilang sa Pilipinas. Unless na maghiwalay ang Mindanao, maging ibang bansa kayo, dapat nga ipaglaban nyo na lang yan. If I were you, sa Mindanao, ipaglaban ninyo. I don't know. Kung kayang baliin ng mga bangag ang konstitusyon, hindi naman kayo babali ng konstitusyon. Magkaroon kayo ng sariling bansa dyan sa Mindanao. Possible yun. Di ba? Manindigan kayo dahil ang mga Muslim brothers and sisters natin, kilala yan sa may mga paninindigan. You have to do something. Sabi ko nga, yung nabasa ko, somewhere, na kung ayaw daw manindigan ng mga polis at ng mga sundalo, I mean, hindi ipagtanggol ang bayan, sila daw ang magtatanggol sa bayan.